na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Hello mga kapatid! Magandang hapon po! Good afternoon! Welcome sa aking studio audience at magandang araw po sa inyo mga kapatid. Sa lipunan po natin may mga tradisyon sa relasyon at samahan na tila bato na mahirap basagin o sirain. Pero nagbabago ang panahon, di po ba? Mas bukas na ngayon ang ating pananaw sa mga dating taboo o kaya ay mga yung nilulook down upon, yung hindi masyadong tanggap ng society. Tulad na lamang ng buhay ng ating mga kapatid sa third sex. Mas marami na ang bukas ang damdamin para sa kanila. Mas ina-accept na sila ngayon at may tinatawag na babaeng bakla, merong fag-hag, merong pang fagnet, at meron ding nagkakagusto o nai-inlove sa mga Becky. Ako man po, may mga nanay-nanayan, lalo na po dito sa showbiz na ako, at meron din pong mga anak-anaka na mga Becky. At mahal na mahal ko po talaga sila. Lumaki po akong mga kasama kong production designers, direktor. Alam nyo na, at hanggang ngayon, mga kasama ko sa show, ang dami ko pong mga anak-anaka na ganyan. Pero mahal ko sila, but not sa level na gusto kong magkaroon ng romantikong relasyon sa kanila. Dahil parang, ang pangit naman, 4 na anak ko. Ngayong araw, mga kwento po ng iba't ibang pagmamahal para sa mga miyembro ng third sex ang tatalakayin natin. May unconditional love, merong unreciprocated love, at may unexplainable love. Ang bottom line, lahat sila po ay pwedeng sabihang, this girl's in love with you, Mare. Ako po si Sharon, dito lamang po sa Kasama Mo, Kapatid. Kahit maputing na ang buhok ko, Kim, successful sa career, namamasyal sa kung saan-saang panig ng mundo, mahal ng pamilya at mga kaibigan. Hi, I'm Kim. I'm 31 and I'm single. Single ako kasi wala pa ako nakikilalang lalaki na interesting para sa akin. Pwede nang sabihing she has it all, except sa love life. Whatever happens, hopeless romantic pa rin si Kim. Wishing na someday mahanap na niya ang straight guy na magpapatibok sa puso niya. Welcome natin siya ngayon mga kapatid, si Kim de Guzman! Ayan, nandito si Kim. Naku, I'm so interested in knowing. Balita namin marami kang crushes, pero lahat sila bading. Yes. Top 10? Top 10, oo. Bakit? Anong attraction? Marami namang gwapo na straight, Siguro kasi lahat ng mga kaibigan ko puro bakla. So, they drag me sa mga lugar kung saan sila nagpupunta. Okay. Tapos yung mga kaedad ko na mga straight, meron ng mga anak, may mga asawa na single lang lola mo. So, alam naman, hello, tara, labas tayo. Pero meron pa rin yan. Kaya lang naiintindihan ko yung dilemang ganyan eh, di ba? Parang, hindi mo naman akalain dahil close kayo, tapos you have things in common. Yes. Hindi mo nararamdaman yung slowly na de-develop, yung romantic na pala. Oo, yun yung nakakatawa kasi lahat naman ng mga kaibigan ko puro gwapo. So yung feeling na nade-develop sa isang tao, bakit doon sa isang tao na yun? So it's a mystery, sabi ko nga ganyan. Oh my goodness. Ano bang nakita mo dito sa kanila na wala sa mga straight men? Bukod sa sinabi mong, ayaw ka sa straight men, papag-usapan, kotse, or whatever, ng ganyan. Siguro, hindi talaga ako nabibigyan ng pansin ng straight na guy. Or, hindi Baka naman that's the reason, hindi pa kasi. siguro. Pero, or mas madali lang kasi makipag-usap talaga. Less effort makipag-usap sa mga kaibigang bakla. Parang you don't have to put up a front, Yes, exactly. na facade, Oo, di ba? tama. Buti yung sinabi mo ikaw yan. na ikaw. Kasi yung... parang pag-usap ko straight, yung utak ko, ay, kailangan
ito yung hinahanap niya or ito yung... So parang in my mind, Umaacting Umaacting ka. ako. Best foot forward. Yeah, Ganun din naman oo. ng mga lalaki, di ba? Mas a good friend! Sa totoo. Tsaka pag babae ka, tapos ang friends mo ay bading, mas strong ang emotional connection kasi ang puso nila, babae. Hindi lang yun, maganda silang tingnan. Oo. Kasi nag-gym sila. Tapos, pwede hawak. You know what? Yeah, come to think of it, that's true. They're vain to a point na they just keep themselves very presentable or really good looking. Yes. And always, neat and well-dressed. Yes. Diba? Oo. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, the reason daw kung bakit I like surrounding myself with people na magaling magdamit, kasi ako, in general, mahilig ako sa magagandang gamit. I see. So- Pero kasama ba doon ang mga Becky? Nako, yun ang hirap, di Sa ba? experience ko, ang sagot dyan ay yes. Sinabi mo kanina, wala ka pang boyfriend. Wala pa. So, sa tingin mo, ano yung rason? Meron akong dalawang sagot dyan. Isang Okay. pa-joke, tsaka isang O, seryoso. sige, yung pa-joke muna. Hindi kasi ako nililigawan eh. Ako yung naliligaw. Joke lang! Okay na yun, basta meron. Pero yung seryoso, I think kaya ako wala pang boyfriend ngayon kasi feeling ko hindi ako maganda. No, Kim, you have a pretty face. I No. was just gonna say. No, you know what I think, Yes. personally? Kasi, paano ka makakamit ng mga straight men Yeah. kung ang lagi mong kasama, yung mga Mga kaibigan bakla, mong Becky? Ayun nga eh. Pero kasi You surround yourself with gay friends that Tinry you ko don't eh. have enough opportunities para makamit ng mga straight guys. sabi ko nga kung magkakaroon ng The Bachelor dito sa channel, Bachelorette, Sasali ka, sasali diba? ko. Naku, sana nga, no? Anyway, eto po, bago sagutin ni Kim to, pupunta po tayo sa gap. Pero etong tanong ko, may best friend ka, guwapo at successful siya, lahat na lang hinahanap mo na sa kanya, nag-fall ka sa kanya? Naku, mga kapatid, sa pagbabalik ng Sharon, kasama mo kapatid ang love story ni Kim at ng best friend niyang bakla. Tutukan po niyo. Umuwi kami, nagdadabog ako. Sabi ng isang kasama ko, alam mo kung bakit ka lang nagkakaganyan? Kasi in love ka sa kanya. Dodong, ano si Dodong. Nasaan may ito ang pangarap